16 na ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, prinesenta na ng prosekusyon ang kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial, ang dating Special Dispersing Officer ni VP Sara na si Gina Acosta. At para sa update live mula sa Senado, may express report si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kamusta? Anong update dyan? Nikki, maulan man pero tuloy ang ika-16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Panandalian lang na umupo kanina sa witness stand itong si Marivic Pareja, ang records custodian ng House of Representatives at kaya naman sa ngayon ang nakaupo na ng OVP o ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ang sinasabi ng prosekusyon na kauna-unahang hostile witness o ibig sabihin, testigong hindi pabor sa prosekusyon. Si Public Prosecutor at Congressman Lordan Suwan ang nagsagawa ng presentasyon kanina kay Pareja ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director. Tungkol pa rin ito sa 612.5 million pesos na confidential fund ng OVP at DepEd na umano'y may maling paggamit ayon sa Article of Impeachment 1. Pero bago ito, tumayo muna si Congressman Joel Chua Court kung maaaring mabigyan ng pagkakataon si Private Prosecutor Virgil Ligutan upang magsalita tungkol sa naging reklamo ni Attorney Sheila Sison ng depensa sa kanyang post online. Ito nga yung sinasabi niyang bawal ang misleading questions sa cross-exam, bagay na rin ni Attorney Lorna Capunan nitong lumipas na linggo noong nagsasagawa ng cross-examine or examination si Attorney Christine Ferrer kay COA State Auditor Sailin Del Campo. Ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, magkakaroon daw ng tamang oras at panahon para rito at wala pang plano korte ukol dyan sa araw na ito. Nikki, kanina si Pareja, magtetestigo sana siya o yung testimonya niya ay tungkol doon sa mga dokumento nga ng mga isinagawang pagdinig laman dito sa confidential fund. Pero nag-stipulate naman o nag-agree ang depensa tungkol sa regularity at authenticity ng mga dokumentong ito, yung mga transcript, yung ibang mga notes na may kinalaman doon, pero hindi sa katotohanan ng mga nilalaman nito. Kaya naman tapos na, mabilis lang, excuse na si Pareja. Ngayon, ito nang si SDO Gina Acosta ang nakaupo sa witness stand para sa direct exam na isinasagawa naman ni Attorney Virgil Ligutan, yung kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon at isa pa sa nakapila para sa linggong ito namang SDO ng DepEd na si Edward Fajarda, maging ang Assistant Chief of Staff ng OVP na si Lemuel Ortonio. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang express report ni Mobile Journal Merimon Reyes live mula sa Senado. Wala namang maaasahan sa DPWH. Ito ang banat ni Ombudsman Boying Remulla sa pagkabigo umano ng ahensya na gumawa ng dekalidad na mga proyekto para sa gobyerno. Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman ang patay itsura na naman. We have to take a cue from the quality of work of that happens with government projects. Again, So, ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Kaya ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. I-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili Kaysa yan. kaysa sa mga paggagawa natin. Ng gobyerno. Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality na. Ganong gaganda. Hindi. Mas, at mura pa. Mura pa. In the long term. Tsaka baka ang mura ganda. pa. Yan nga mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa kanyang radio show na executive session. Pinag-usapan dyan ang higit 9 billion pesos na cancer center project ng UP Philippine General Hospital. Wala raw kasing tumatanggap na public-private partnership para rito. Sagot ni Remulla, kapag binigay daw kasi ang naturang proyekto sa DPWH, mag-iiba ang itsura. Halimbawa pa ng Ombudsman, ang bagong istruktura ng Bureau of Immigration na higit 8 bilyon na ang nagagastos at 10 taon ang ginagawa. Ayon naman dyan si DPWH Secretary Vince Dizon. Katunayan, nagalit nga raw siya nang malamang delayed ang BI building. Hindi raw ito katanggap-tanggap at ipinakikita raw ang structural problem sa ahensya. Makikipagtulungan naman daw ang DPWH sa Ombudsman para sa reforma sa ahensya. Simula na ngayong araw ang pagbusisi at paghimay sa 7.2 trillion pesos na proposed 2027 national budget. Mula sa patasang pambansa, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang inaasahang matalakay nga ngayong araw?
Yes, Vicky, nag-umpisa na ng gumulong yung deliberasyon para sa 2027 national budget dito sa Kamara. At kasalukuyang nagbibigay ngayon ng briefing yung mga economic managers, yung mga pinuno ng Department of Budget and Management, Finance, Economy, Planning and Development at ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito nga sa House Appropriations Committee. Nasa 7.2 trillion pesos yung proposed budget para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa budget ngayong 2026. Pinakamalaking pondo pa rin siyempre yung ilalaan para sa edukasyon ng sektor at sektor ng edukasyon, kasunod nga yung public works at yung kalusugan. Ngayong araw, nakatakdangang ilatag ng mga economic managers yung kabuoang gastusin ng gobyerno saan-saan kukunin yung pondo at maging yung kasalukuyang borrowings o yung utang ng gobyerno. Samantala, siniguro naman ni Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing na tulad noong pagbusisi sa budget ng nakaraang taon, magiging transparent din ang budget process ngayon. Magiging bukas daw sa publiko ang lahat ng committee hearings hanggang sa Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC. Ito yung dating small committee na nakatago noon sa publiko pero simula nga noong nakaraang taon ay naka-livestream na rin. Maglalagay din daw ng sapat na safeguards para matiyak na hindi ito maabuso. Sisiguraduhin din daw na yung budget na maaproba ay yung budget na mapagkakatiwalaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Bumuelta naman ang Defense Department sa pahayag ng Chinese Embassy kaugnay sa mga inarestong Chinese nationals sa Pilipinas. Yan ay matapos questionin ng embahada ng ang papel ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagkakakulong ng mga Chinese sa sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong Mayo. Police Chief daw ba si Teodoro para makisali sa issue? Sa isang pahayag, sinabi ng Defense Department na hindi naman sinasagot ng Chinese Embassy ang issue, pero tanong at rhetoric lang ang laman ng pahayag nito. Halimbawa raw ito ng pag-iwas sa panlilinlang sa publiko. Bago ito, binatikos ni Teodoro ang paghuli ng China sa higit 100 manggagawang Pilipino doon. Inakusahan sila ng Chinese government ng illegal na pagtatrabaho at overstaying. Ayon kay Teodoro, extortion at blackmail ang ginawa ng China. Sa Presinto 5, patay ang mag-asawa matapos rat-ratin ng baril sa Montalban, Rizal. Nangyari yan mismo sa sarili nilang tahanan at sa harap mismo ng kanilang mga anak. May Express Report si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa bahaging ito ng Kasiglahan Village sa Montalban, Rizal. Maya-maya, dalawang magkasunod na motorsiklo ang humarurot paalis sa lugar. Itinumba na pala nila ang mag-asawa sa loob ng isang bahay. Edad 23 at 26 anyos ang mga biktima. Ang masaklap, nangyari ang pamamaril sa harap mismo ng 3 anak ng mga biktima. Ayon sa tiyahin ng biktimang babae, wala silang ideya kung sino ang nasa likod ng krimen. Wala naman daw po silang alam na may nakaalitan, lalo na po dun sa pamangkin kong babae kasi ang sabi nga ng may tindahan, lumalabas lang daw yung pamangkin ko pag may bibilhin. Ayon sa tiyahin, kakauwi lang ng lalaking biktima sa kanilang bahay at kalaro nito ang mga anak nila, habang ang pamangkin niyang babae nagluluto. Nang bigla silang pasukin at pagbabarilin, panawagan ng kaanak, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mag-asawang biktima. Kahit po konting ebidensya lang o magbigay man lang po ng kopya ng CCTV na makakapagbigay ng kalutasan para dito po sa nangyari sa mag-asawa. Nakaburol na ang mag-asawa sa San Pedro, Laguna kung nasaan ang pamilya ng babaeng biktima. Sinusubukan pa ng News 5 kuna ng pahayag ang mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5. Susunod, tumagas na gas sa isang tindahan sa Samar, sumabog. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Frontline Express. Umalingaw-ngaw ang pagsabog ng LPG sa isang tindahan sa Samar. 4 ang sugatan, kabilang na ang 2 tindera at customers. Narito ang Express Report. Nakatigil ang sasakyang ito sa Barangay Balud sa Calbayog City sa gitna ng abalang kalsada
bigla na lang may sumabog sa isang tindahan. Ang mga tao sa paligid bigla na lang natigilan. Ang isang pasahero na pababa ng tricycle at saka lumayo. Ayon sa mga pulis, habang nagluluto ang isang tindera, bigla na lang daw pumutok ang LPG. Tumagas na pala ang kas nito. Agad nagresponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Calbayog. 4 ang naiulat na nasugatan sa insidente, kabilang ang 2 empleyado ng tindahan at 2 customer. Dinala sila sa ospital. Aabot sa 600,000 pesos ang pinsala sa mga ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Sa Express News Abroad, umakyat na sa 53 ang bilang ng patay sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Indonesia nitong weekend. Ayon sa kanilang gobyerno, 130 ang sugatan dahil sa epekto ng mga pagyanig. Karamihan sa kanila ay nabalian ng buto. Nasa 5,000 naman ang inilikas kasunod ng mga gumuhong gusali at landslide. At sa ngayon, malalakas na aftershocks ang kinakatakot ng mga residente. Kaninang alas 9, isang magnitude 5.9 na aftershock ang muling yumanig sa Flores Island. Wala namang naitarang Pilipinong nasaktan dahil sa lindol. Ipinatutupad na ang 12 pisong fuel discount para sa mga PUV. Itinaas ito mula sa dating 10 pisong kada litro na discount dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa LTFRB, layon itong makatulong sa mga operator at driver ng mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep at UV Express. Aabot sa 1,800 pesos ang pwedeng matipid ng mga PUV driver dahil sa mas mataas na fuel discount. Pero sasabayan naman yan ng oil price hike ngayong linggo. Sa monitoring ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 2 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 3 pesos and 80 centavos naman ang posibleng taas presyo sa diesel, habang hanggang 5 pesos sa kerosene. Bunsod daw yan ng muling tensyon sa Middle East. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Express. Abangan ang mga balita sa hapon mamayang 3:15 p.m. Ako po si Nikki de Guzman. Susunod na Face to Face with Ate Curi. Umalingaw-ngaw ang pagsabog ng LPG sa isang tindahan sa Samar. 4 ang sugatan, kabilang na ang 2 tindera at customers. Narito ang Express Report. Nakatigil ang sasakyang ito sa Barangay Balud sa Calbayog City. Sa gitna ng abalang kalsada, bigla na lang may sumabog sa isang tindahan. Ang mga tao sa paligid bigla na lang natigilan. Ang isang pasahero na pababa ng tricycle at saka lumayo. Ayon sa mga pulis, habang nagluluto ang isang tindera, bigla na lang daw pumutok ang LPG. Tumagas na pala ang kas nito. Agad nagresponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Calbayog. 4 ang naiulat na nasugatan sa insidente, kabilang ang 2 empleyado ng tindahan at 2 customer. Dinala sila sa ospital. Aabot sa 600,000 pesos ang pinsala sa mga ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Sa Express News Abroad, umakyat na sa 53 ang bilang ng patay sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Indonesia nitong weekend.
Ayon sa kanilang gobyerno, 130 ang sugatan dahil sa epekto ng mga pagyanig. Karamihan sa kanila ay nabalian ng buto. Nasa 5,000 naman ang inilikas kasunod ng mga gumuhong gusali at landslide. At sa ngayon, malalakas na aftershocks ang kinakatakot ng mga residente. Kaninang alas 9, isang magnitude 5.9 na aftershock ang muling yumanig sa Flores Island. Wala namang naitanang Pilipinong nasaktan dahil sa lindol. Ipinatutupad na ang 12 pisong fuel discount para sa mga PUV. Itinaas ito mula sa dating 10 pisong kada litro na discount dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa LTFRB, layon itong makatulong sa mga operator at driver ng mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep at UV Express. Aabot sa 1,800 pesos ang pwedeng matipid ng mga PUV driver dahil sa mas mataas na fuel discount. Pero sasabayan naman yan ng oil price hike ngayong linggo. Sa monitoring ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 2 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 3 pesos and 80 centavos naman ang posibleng taas presyo sa diesel, habang hanggang 5 pesos sa kerosene. Bunsod daw yan ng muling tensyon sa Middle East. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Express. Abangan ang mga balita sa hapon mamayang 3:15 p.m. Ako po si Nikki de Guzman. Susunod na Face to Face with Ate Corie.